Meron na naman akong i-share sa inyo at ito ay simpleng recipe at madaling lutuin. Ano, ready na ba kayo? Tara, magluto na tayo ng adobong pusit. Kapag mainit na ang kawali na may mantika, pwede na nating ilagay ang bawang. Igisa natin siya. Kapag light brown na, pwede na nating isunod ang sibuyas or minced onion. Igisa natin sila ng pareho. Kapag nakita nyo nagka-caramelize na yung onion, isusunod na natin itong kamatis. Igisa lang natin sila ng 1 minuto or 2. Kapag nakita nyo na nag-half cook na yung kamatis, pwede na natin i-add yung pusit. Siguraduhin nyo muna nilinis nyo yung pusit bago nyo lutuin. Nakita ko to kanina sa Asian market. Tignan nyo naman yung kulay, fresh na fresh siya. Kaya agad ko naman siya binili. So ngayon, takban na natin siya ng 5 minuto. Ang sikreto dito, wag natin siya i-overcook. Pag na-overcook yan, ay nako, magiging goma yung texture ng pusit. Ngayon, titimplahan na natin siya ng pamintang durog o black pepper. Susundan natin siya ng suka or vinegar, sang-ayon sa inyong panlasa, at patis. Pwede nyo nilagyan ng konting asukal kung gusto nyo, pero ako hindi na, okay na to sa akin. Takban lang natin to 2 minuto. Uulitin ko ha, wag nyo i-overcook yung pusit nyo. Yeah, after ng 2 minutes, ilalagay ko na yung tangkay ng cilantro. Ito yung malapit sa dahon, yung medyo matigas siya. Kung ayaw nyo naman cilantro, pwede din yung bay leaf, dried or fresh. Hayaan natin siyang kumulo na 1 pang minuto or 1 minute. Ang huli natin i-add ay yung dahon ng cilantro. Tignan nyo naman yung sabaw ng adobong pusit. Tamang-tama siya. Patayin na natin ang ating galan or stove dahil luto na. Ito yung pusit. Parang hindi siya nagbago, hindi siya dumiit o nag-shrink dahil hindi overcook. Napakaganda niya. At ang bango pa. O ano pa hinihintay ninyo? Kumuha na kayo ng plato, sumandok na kayo ng kanin, at kakain na tayo. Thank you for watching!